Maraming salamat sa ating minamahal na City Administrator at siyempre ang magaling nating Vice Mayor Chi Atienza at lahat ng mga konsehal na nandito ngayon, Department Head at mga kapwa namin na lingkod bayan sa National Government, mga kapwa empleyado ng pamahalang lungsod at iba pang mga bisita, magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. It's a gloomy day. Salamat sa Diyos, nakaraos tayo last week. Apakahirap po last week. Talagang kami nila Andres, Randy Sadak, Kenneth Amorao, Arnel Angeles, MTPB, Dennis Biay, hindi kami magkanda-ugaga na kung paano maging ligtas para sa lahat ang kalsada ng lungsod sa kasagsagan ng bagyo. Salamat sa Diyos, nakaraos tayo. Ngunit bukas magsipaghanda kayo. Baka meron na naman paparating. But rest assured that in our own little way, as your city government, despite of all the challenges, financially and facility na mga hindi tumatakbo, ay patuloy natin gagawin hanggat kaya na laging ligtas ang ating kalsada at kung sakali man ito'y maging challenging, magawan at marisolba agad ng inyong pamahalang lungsod. Another way, I think on optimistic side, meron naman hopefully, may awa ang Diyos, na magandang mga balita na papasok sa atin. Ang patuloy nating pag-ahon sa pagkakalubog, hindi lang po sa baha, sa lahat ng aspeto na kailangan tinutugunan ng pamahalaan. But let me begin with for our employees, particular sa inyo. Last week, we had a meeting with the chairman and president of GSIS. As you all know, and in fact, alam to ng mga ibang ahensya ng gobyerno sa pamahalang lungsod. Particularly sa City Treasury, sa accounting, no? Ang Maynila ay may obligasyon bayarin sa GSIS na naman worth 325 million. Ang malungkot dito, hindi po ito pera ng taxpayer. Ito ay pinagtrabahuhan na, pinaghirapan na, at pera ng mga empleyado ng gobyerno ng Maynila. Madalit salita, ang trabaho lang namin bilang punong lungsod, bilang employer nyo, is bawasan sa payslip nyo ang contribution nyo sa GSIS, pagkuha ng kanan, ibibigay sa kaliwa
dadalhin sa GSIS. Ganun lang po kasimple. Nangyari na yan dati. In fact, from almost 300 million, nakadiskwento ako, napagbigyan ako ng GSIS sa mga penalties and surcharges kasi naawa ko noong araw ng mga panahon na yun, ng first term ko, na baka yung mga retiradong empleyado hindi naman makakuha ng pensyon kasi sa records ng GSIS, hindi sila kumpleto. Pero sa payslip nila, kumpleto ang bawas. Na-resolve na yan. I thought, pagtutuunan ng pansin niya ng nakaraan, ngunit umulit yung problema. Pagka ganun pa man, mga empleyado, mga kasama ko naglilingkod sa bayan, umanatag kayo. I think I had a very productive meeting kay President and General Manager or Chairman Vic Veloso ng GSIS and the entire team ng GSIS. So, kung dati, actually sila may sabi nito hindi naman ako, during the meeting. Sabi nila, nung panahon natin, updated, in fact, nakabigay pa sila, naalala nila yung naka-display doon sa wall ko. Certificate of completion or payment, complete payment. But anyway, we're gonna face these challenges. Hindi ko hayaan na mapariwara yung inyong mga hinulog or kontribusyon. Pipilitin ko po na ma-resolve ulit yan. Now, usapang retiro. No? Usapang retirement. Sana habang buhay na mag-retire ang mga Tolonges. But I was called, my attention was called by OIC City Treasurer Attorney Paul Vega na may mga empleyado tayo 1 year, 3 years, 5 years, 7 years nang naghihintay ng terminal leave. Hindi pa nabibigay sa kanila. Yung marami sa kanila, 33 years, 31 years, 2 years, 10 years, nagserbisyo kasama natin. Pero hindi nila mapakinabangan yung terminal leave nila. For some reason, walang cash. At alam nyo naman din, talagang wala akong cash ngayon. Pero, sabi ko kay Paul, alam mo Paul, totoong mahirap ang pera natin ngayon. Pero, ano ba ang pwede nating maisukli sa ating mga kapwa-kawani na kasama natin naglingkod sa taong bayan? The least thing that we can do for them is to care and show understanding and give importance and value sa mahabang panahon na serbisyo nila. So sabi ko sa kanya, magkano ba abutin? Kasi yung mga 40 empleyado, kumapit ko kayo sa bangko. 23 million pesos. Pero yung cash advance ng isang individual, nauna pa, 194 million pesos. So where is justice there? If we, in office of the mayor,
inatasan yung isang department head, uy, mag-cash advance ka. Mag-cash advance ka. Halos 200 milyon. 3 cheque, isang araw, May 9. Siya, o yung liderato, okay lang na mag-cash advance siya, pero yung empleyado na may 23 million worth lamang na pera, nauna yung cash advance. For kung anong gagamitin, hindi ko alam. Pero yung pobreng empleyado, dapat mo pa niya nakuha. So, to cut the long story short, and I said to Paul, kahit wala tayong pera, unahin mo sila. Kaya ngayon, ito ang ating regular Monday, makilala naman natin sila, mabigyan naman natin ng pagkilala at pagpapalaga. At bukod sa laway, gawa na yung cheque nila. Unahin ko na yung pinakamalaki. Sana all. 31 years in service. Dr. Romeo B. Cando. Asan siya? Todits ka sa Wakali. Tapos tuturo namin kung saan ka dadaan mamaya. Konti lang naman yung makukuha na niya at makukuha ng pamilya niya at magagamit niya sa mga darating na araw, linggo, buwan at taon ng pamumuhay niya. Amounting to 4,483,700. Sana all. Papirmahan na lang. Guys, halika, magseremonya tayo. At dahil marami pa ako ibabalita, o lahat ng Intaquarents, lahat ng mag-retiro, natatanggap ng cheque, dito na kayo lahat. Retirado, ayan na. Tingnan niyo naman, nangamuti na mga buhok ng mga embryono. I love you. O yan, sige, dito kayo. Halika. Dito tayo, dito po kayo lang.
Diretso na kayo doon. Sayang i-check-in. Okay. Sa mga kapwa ko empleyado, palakpakan naman natin sila. Thank you sa inyo. Wala pa tayong pera niya. Partida. Okay. Next. Sino hindi pa nag-almusal? Di ba? Di ba nag-almusal? Nilipas din yan. Then, may hinanda sa atin ang ating private partners in development of the City of Manila. Ang Maynilad, may pachicha mamaya. Diyan. Ang kabayanan nyo lang, nandiyan na sa gilid, ano? Tirahin nyo na yun, mamaya, 1 to yun. 1 to sawa. Mamaya, pag ano, daanan ninyo. Kapalakpakan natin yung Maynilad. And speaking of Maynilad, I would like to inform you, ano nagsusunod-sunod eh. Salamat sa Diyos talaga. Nagsusunod-sunod. SM San Lazaro will have redevelopment. SM Manila will have redevelopment. DOTR, papasok na sa atin ng trend. May malaking development tayo. Tapos, ang negosyo, humigit kumulang last week, humigit kumulang 433 new businesses in the City of Manila. And talagang magbuti lang talaga tayo. Babalikan tayo ng mga negosyante at pagtitiwala muli sa lungsod ng Maynila. Now, in fact, today, we will receive development again from the private sectors para sa benepisyo ng malinis, maayos, na daloy ng tubig inumin sa lungsod ng Maynila. Last 2 weeks ago, nung kinausap ko sila, kung po pwede bumalik na ulit sila sa Maynila at lahat ng uri ng development, itodo na nila because we will approve it. Now here we are today with our private partners for the development of the city. Nakita nyo yung ginagawa ng Meralco. Lumilinis ang mga kable, kalsada, and so ngayon naman tubig. We are going to receive about 7 to 8 kilometers of development galing sa Maynilad. Palakpakan natin sila. Huwag na kayo magulat magkaka-traffic. Mas gusto ko nang magka-traffic kaysa may maruming tubig. Mas gusto ko nang may traffic para kahit papano, kahit apu-apuhan ninyo, pagkadaanan kayo ng development na yon, may malinis silang tubig na makukuha at maayos na patubigan sa ating lungsod. This is now for the future. And I always welcome each and every one of them. Go back to Manila. Balikan nyo na po kami. Dito na po muling kayong mamuhunan sa lungsod ng Maynila. No harm will come to you. No abuse. Gone are the days na, ulitin ko in the old days,
yung zoning board, yung business permit, yung assessor na madalas ireklamo sa akin. Tapos na tayo. Let's start anew. Redeem yourselves. Let's redeem ourselves. Make business easy to deal with the city government. Let's practice the ease of doing business in the city of Manila. The way it was before. Now we are starting. So, mga kasamahan kong naglilingkod, ako'y nagpapakababang loob sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo. Hindi naman siguro mahirap yung pakiusap. Magbuti lang tayo sa trabaho. Wala na ako ibang hinihingi. Okay na ako doon. Iparamdam natin sa hihingi ng tulong. Iparamdam natin sa mamumuhunan. Iparamdam natin sa mga bisita natin. Mga dadako sa kanya-kanyang opisina natin. Na tayo ay empleyado ng gobyerno ng Maynila, Kapitolyo ng bansa, at kami ay tularan ng mga empleyado sa buong Pilipinas. Take pride on it. Premiado kayong empleyado. Ibalik ninyo ang dangal ng pagiging empleyado ninyo. Alam ko maraming inapi sa inyo. Alam ko maraming inapaka sa inyo. Alam ko maraming inabuso sa inyo ng inyong mga amo-amo nung araw. Ngayon, I will not tolerate abuse. I will not. I may not be perfect and it will not be perfect, but no abuse will be done. Kaya, mga kapwa ko empleyado, basta yung problema nyo, o problemahin ko. Yung problema ng syudad, problemahin natin lahat. Sagot ko kayo. Pumanatag kayo. What is due for you will be given to you. That I commit to you. But also, we have a commitment to the city. Gawin natin maliwalas at panatag ang pamumuhay sa Maynila. Ibalik natin yung tangos ng ilong natin na tayong mga batang Maynila, tayong mga Manileño, katulad ng awit ng Maynila. Maynila, Maynila, dalhin mo ang bandila. That's what is written in our local anthem for the city government. Kaya niyo yun. Nagawa niyo na dati. Uulitin na lang natin. And I always believe in you. So have a good week, healthy, malusog, at ligtas na linggo. Mag-ingat kayo. Kailangan ko kayo. I love you. I'll do my best. And together, we can make Manila great again. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Sabay-sabay. Manila! God first. Thank you very much sa inyo.